Narito na ang Best Newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Morning Edition, Miyerkules Santo, Abril 17, 2019 sa ulo ng ating mga balita. Ang Pangulong Rodrigo Duterte muling nagbanta, bumanat muli sa mga pulis daw at mga opisyal na sangkot sa iligal na droga. Sa international news mga kaibigan, 3 pinakamayayamang pamilya sa Pransya at sa buong mundo nagpabot ng tulong na rin para sa agarang restoration daw sa loob ng 5 taon sa Notre Dame Cathedral, doon po naman sa Paris, France. Sa police report sa Pilipinas naman, pamilya ng grade 9 student na pinatay at binalatan ang mukha sa Lapu-Lapu City sa Cebu naging emosyonal sa nagawang cross-examination doon po naman sa tinagurang self-confessed killer. Umabot naman sa 15 million pesos na talang danyos matapos masunog ang bodega ng Mandawi Foam sa Iloilo. Meron pong 3 o 5 ang sugatan dito. Kandidato naman sa pagkalkalde sa Maguindanao, inaresto ng pulisya. Doon naman sa Bacolod, yaya na nangidnap naman sa kanyang alagang bata, arestado rin. Kukuha rin tayo ng mga sitwasyon sa Metro Manila sa inasang patuloy pa ng pagbuhos ng mga pasero na po yung habol ng bakasyon, lalo po naman ngayong araw ng Miyerkules Santo. Sa sports balita mga kaibigan, ang boxing champion ni si Floyd Mayweather Jr. may gagawin daw mahalagang anunsyo ngayong araw o bukas. Mga analyst abay umugong ang haka-haka na bakal lalabanan muli si Senator Manny Pacquiao. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin anchorman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Bombo International. Muling nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa publiko na tiyaking ligtas ang kanilang bahay sa sunog bago naman tuluyang iwan ito para magbakasyon. Inaasahan kasi na marami sa ating mga kababayan ang alis sa kanilang mga tahanan upang magtungo sa ibang mga lugar at doon i-google naman ang paggunita sa Semana Santa o iba naman ay magbabakasyon. Sa panay ng Bombo Radio, sinabi ni SFO1 Dexter Ace Carolino ng Bureau of Fire Protection Public Information Service na 24 oras ang nakalerto ang kanilang hanay sakaling may sumiklab na sunog sa isang lugar. May mga personahe ring itatalaga sa mga terminals, mga piers at highways upang umalalay sandaling ang magkaroon ng emergency situation, ganyan rin sa mga rescue operation. Dilan ngayong Miyerkules Santo ay naka-red alert na rin ang buong Bureau of Fire Protection ng pwersa. Nabigyan din sila ng paalala kung paano masigurong ligtas ang paggunita naman sa Holy Week sa mga susunod na araw naman ng mga bakasyon. Ang special considerations po natin kapag iiwanan natin yung ating mga bahay, unang-una po, patayin natin yung ating main breaker para maiwasan din po yung yung nag-overload na kung saan na hindi natin naman napapansin. At the same time, tignan din po natin yung mga ating LPG kung nakasara po yan. Maganda po, mainam din po na isara natin yung mga bintana for safety purposes na rin. Hindi tayo manakawan. At the same time, hindi rin mapasukan ng kung ano-ano malay nyo may mga maghagis ng kung anong nagliliyab dyan sa loob ng bahay nyo, posibleng mag-cause din yun ng sunog. Ang tinig pa rin ni SFO1 Dexter Ace Carolino ng National Office ng Bureau of Fire Protection Public Information Service. Samantala naman sa ibang balita, ang pamunuan po ng Philippine National Police ay tinitiyak din ang gagawin nilang pag-alalay din sa ating mga kababayan. At ano kaya gagawin dito ng PNP Chief? Nasa Campo Crame din si Bombo Analis Soberano. Mag-iikot si PNP Chief Police General Oscar Albayalde sa iba't ibang mga pampublikong terminal ngayong umaga para tiyakin ang maayos na seguridad para sa Holy Week Exodus. Unang bibisitahin ni PNP Chief ang terminal ng Bus Araneta Center sa Cubao at mula doon ay magtutungo ito sa Pasay Bus Terminals at magtutungo din sa NAIA International Airport o Ninoy Aquino International Airport. Nais kasi ni Albayalde na personal na makita at alamin ang latag
ng mga seguridad. Nasa mahigit 90,000 mga pulis ang minobilize para sa Holy Week Exodus na bahagi ng Oplan Ligtas Sumbak 2019 ng PNP. Nakadeploy ang mga ito sa route security, target hardening at security operations, particular sa mga places of convergence at iba't ibang mga terminal ng sasakyan sa 17 rehiyon sa buong bansa. Sinabi pa ni Albayalde na bagamat walang namomonitor na banta ang PNP kaugnay sa pagunita ng Semana Santa, ay hindi pa rin sila magpapakampante at mananatiling naka-alerto. Inihayag pa ni Albayalde na nitong Lunes, simula ngayong araw ng Miyerkules, ay itataas ng PNP ang kanilang heightened alert status sa full alert status na tatagal hanggang Easter Sunday. Ang tinig ni PNP Chief Oscar Albayalde. We're not taking any chances here. We'll be deploying more than 91,000 of our people, no, in different places of convergence, especially dun sa mga malalaking simbahan or yung mga pinupuntahan ng mga worshippers natin, churchgoers natin para magdasal. Every time, this is part of our Oplan Sumbak also, where we put up police assistance desk and increase the police visibility in all the places of convergence. Not only dun sa vital installations natin, but also dun sa mga places of convergence, especially sa mga church. Si PNP Chief Oscar Albayalde. Mula Campo Crame, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang Pangulong Rodrigo Duterte bumisita kagabi dyan po naman sa may bahagi po ng Cagayan at dito merong banat muli ang Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang mga pari. Ginarin dito po naman sa kanyang tinatawag na bantarin niya sa mga pulis at opisyal na sangkot pa rin sa illegal na droga. Nasa linya ngayon ang Bombo Radio Tugigaraw. Muling binigyan diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na uunahin niya ang mga pulis sa kampanya laban sa illegal na droga. Bukod dito, binantaan din ng Pangulo ang 6 umano na matataas na opisyal sa Cagayan na hindi na niya pinangalanan na kanyang tutumbahin na sangkot din sa illegal drugs. Ginawa ng Pangulo ang manasabing pahayag sa kanyang pagbisita sa Tugigaraw City kagabi. Unahin ko kayo sa totoo lang. Kung ayaw ninyo, unahan ako. Pero pag hindi, uubusin ko sa I have 3 years. Dito sa Cagayan, may mga 6 pa dito na mamalaki. Tapos, tutumbahin ko talaga. Muli ring binanatan ni Duterte ang mapari sa kampanya laban sa illegal drugs. Ayon sa kanya, hindi dapat na gamitin ng mga ito ang pulpito para batikusin siya. Kung kang gumamit ng pulpito, sabi mo si Duterte, demonyo, pinapatay niya yung mga masasamang. I have declared war. Kaya ako hindi nagsisimba. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Grace Magsilaw Karag para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Bombo International News. Bombo International News. Hanggang ngayon umaani ng iba't ibang reaksyon at pagkalungkot ang maraming sektor sa iba't ibang dako ng mundo sa nangyaring pagkasunog ng bahagi ng Notre Dame Cathedral doon po naman sa Paris, France. Sa panawagan po ng presidente mismo ng Pransya, agad na sumagot ang mayayamang tao o mga pamilya lalo dyan sa France, iba't ibang dako ng mundo para maitayo muli ang natura namang tanyag na cathedral na 850 years na. Ito po isinagawa, itinayo noong pang taong 13th century. May detalye pa si Bombo Sol Marquez. Umabot na sa $700 million o halos 37 billion pesos ang mga nagpaabot ng tulong upang muling isaayos ang nasirang bahagi ng Notre Dame Cathedral dahil sa nangyaring sunog. Pinangunahan ng 3 sa pinakamayamang pamilya sa France ang fundraising campaign na ito kung saan nangakong mag-aabot ng $565 million o halos 30 billion pesos ang luxury giants ng cosmetics company na L'Oreal na sina Chief of Executive Bernard Arnault at Bettencourt Mayor's family. Una nang nangako na magbibigay dito ng $113 million o 6 na bilyong piso si French billionaire at luxury mogul François Pinault. Isang oil and gas company naman ang nangakong magbibigay ng $113 million o halos 6 billion pesos. At ang tech and consulting firm na Capgemini ay magbibigay umano ng $1.1 million o halos 57 million pesos. Samantala
Samantala, kinumpirma naman ni Paris Prosecutor Remy Heights na uumpisahan na ang investigasyon sa nangyaring trahedya. Ngunit sinabi nito na wala umano silang nakikitang indikasyon na sinadya ang sunog. Base naman sa kalkulasyon ng mga arkitekto ay maaaring umabot ng 10 hanggang 12 taon ang pagsasaayos ng simbahan. Bombo Sol Marquez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ilang Filipino naman sa Paris, France nagkwento naman sa Bombo Radio kung paano naman nila nakita itong at nalungkot din sa pagkakasunog sa bahagi naman ng tanyag na Notre Dame Cathedral. May detalye naman ang Bombo Radio Kawayan. Nasyak at hindi makapaniwala ang isang estudyante na Pinoy sa Paris na masaksihan niya mismo ang pagkakasunog ng Notre Dame Cathedral habang namamasyal sa nasabing lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan, inaheg ni Ginoong Franco Maige, tubong Quezon City at nag-aaral sa Paris na kasama niya at papasok sana sila sa Notre Dame Cathedral. Ngunit dahil sa haba ng pila ay namasyal na lamang sila sa Riverside malapit sa katedral. Habang namamasyal anya sila ng kaibigan sa paligid ng katedral ay napansin nila ang maliit na sunog na nagmumula sa Notre Dame Cathedral hanggang sa ito ay lumaki. Nagsidatingan anya ang daang-daang bumbero ngunit nahirapan silang apulahin ang apoy. For how many hours? Hindi kami makapaniwala na hindi siya mapatay ng ganun lang. And of course it's shocking. Para sa Bombo Network News, Bombo Estrella Istolas nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Tuluyan na rin ginawaran o binigyan ng police power sa mga opisyal ng Bureau of Customs para malabanan daw ng husto ang problema naman sa smuggling sa bansa. Laman to ng kasunduan na nilabas ni Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero at Finance Secretary Carlo Dominguez III ng Customs Modernization and Tariff Act. Sakop na mabigyan ng Police Authority laban sa smuggling ang customs officials, mga district collectors, mga deputy district collectors, mga police officers, agents, inspectors at mga gwardya. Nakasa din sa kasunduan ang pagbibigay ng mga customs commissioners ng police powers sa mga opisyal at sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Bombo Police Report. Police Report. Bombo Police Report. Bombo Police Report. Doon muna tayo sa lalawigan ng Cebu. May update tayo doon po naman sa kaso ng pagpatay at brutal na pagpatay nga nito sa grade 9 student na ito'y binalatan pang mukha at lumantad na nga at na-arrest na nakalipas na araw yung tinaguriang self-confessed killer. At may update pa rito ang Bombo Radio Cebu. Naging emosyonal ang isinagawang cross-examination ng pamilya ni Christine Lee Silawan, ang grade 9 student na pinatay at binalatan ng mukha sa Lapu-Lapu City. So suspect na si Renato Lienes. Hinarap ng kapatid ng biktima na si Lucilin Silawan ang self-confessed killer upang malaman ang detalye ng naging online conversation umano ni Lienes kay Christine Lee upang mapatunayan na ito nga ang pumatay sa kapatid nito. Ikinagulat ni Lucilin na tumugma ang lahat ng sagot ni Lienes sa mga nakita nito sa naging chat conversation ng dalawa. Upang lalong makumbinse ay pinabuksan rin ni Lucilin kay Lienes ang di umano'y dummy account na ginamit ito. Doon na bumuhos ng husto ang emosyon ng kapatid ni Christine nang mabuksan nga ng suspect ang nasabing social media account. Samantala, ikinatuwa naman ni Lapu-Lapu City Police Director Colonel Lemuel Obon ang naging magandang takbo ng kaso sa Silawan Slay case. Si Obon mismo ang tumayong complainant sa kasong murder na isinampa nila laban kay Lienes. Ikinadismaya ni Obon na sa kabila ng nadiskubre ng pamilyang Silawan, hindi pa rin nakipagtulungan sa kanila si Ginang Lourdes Silawan para sa pagpirma sa complaint affidavit sa kasong isinampa laban kay Lienes. Actually, sa iyang pagbalibad sa mo, amurag sakit na nga, kumbaga, agatong gipangayon ng mga komplemento ba nga sa sakripisyo sa akong mga tao o kami din natanan ng kapulisan. Si Lapu-Lapu City Police Director Colonel Lemuel Obon. Para sa Bombo Network News, Bombo Gia Navarro, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, umaabot naman sa halos kalating milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa isang Palau National habang ito naman ay nasa rin Aquino International Airport Terminal 3 sa lungsod ng Pasay. Na-recover sa 45 anyos na suspect ang illegal drugs na sinindaw nito sa isang diaper. Pabalik na sana sa Palau ang suspect ng ito ay makita ng droga sa scanner naman ng pambansang paliparan.
Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 14 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Standby muna sa ating mga himpilan at mga kababayan natin dyan, ating mga kabombo dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At update lamang tayo ito po naman sa ginagawang kampanyahan at lalo na sa pagkasenador. Abay, makakasama natin ngayong umaga, mga kaibigan. Ito po'y nag-sulong ng mga panukalang batas. May kinalaman po sa pagkusulong sa edukasyon, yung culture and arts, at yung mga entrepreneurship at maging science and technology. At siya po'y tumatakbo muli, re-election as Senator Bam Aquino. Si Bong Vilmar po ang inyong kasama at live ka ngayon sa Bombo Radio Nationwide, Worldwide. Good morning po sa iyo, Senator Bam. Yes, good morning. Magandang umaga, Bombo Elmer, at sa mga nakikinig po sa atin. Good morning po. Nais namin makuha ang reaksyon nyo dahil sa napansin namin yung latest survey, parang lumalabas dito ng SWS social weather stations, kayo yata yung nag-iisang oposisyon na pumasok doon sa top 12. Ano kayang masasabi niyo reaksyon niyo rito, Senator Bam? Well, natutuwa naman tayo nakapasok tayo sa Magic 12. Pero yung ranking po natin, number 12. Sabi nga ko nila, kung number 12 ka sa Magic 12, ikaw yung minamagic sa dulo, no? So, mahalaga po siguro na talagang iakyat pa po natin to at hinihikayat po natin yung ating mga sumusuporta at tumutulong po sa atin. Doblehin pa po yung kayo dito po sa kampanya, doblehin pa po yung ating effort na talagang kumbinsihin ng mas marami pang taong iboto ho tayo. Kaya sana po, mas umakyat pa at yung kasama rin po natin sa 8 Diretso, mas umakyat rin po. Senator Bam, marami at milyon-milyon nakikinabang sa batas. Itong isinulong nyo, kayo po yung nanguna sa libreng kolehiyo. Opo. Ano pang gusto nyo gawin kung sakali kayong mahalal muli dito sa Senado po, Senator Bam? Well, ito pong batas para sa libreng kolehiyo, nagsimula po yan dahil marami yung nanay at lola nagsabi po sa atin, Senator Bam, ang pangarap namin yung aming mga anak makapagtapos. Pero alam mo natin na ang pangarap talaga ng bawat pamilyang Pilipino ay itong mga kabataan po natin merong magandang trabaho na pwede pong pagkakitaan nila at pagkakitaan ng kanilang pamilya. Kaya yung isusunod po natin sa libreng kolehiyo, ito pong tinatawag naming Trabaho Center Bill. Isa pong palukala na magbubuo ng mga tanggapan sa ating mga eskwelahan upang hanapan ng trabaho ang ating pong mga kabataan. So yan po ang gusto ko namin isunod, na file na po natin to. Konting tulak na lang po siguro sa susunod po na Kongreso, mapapasa na po natin to at magkakaroon po ng tulong ang ating mga kabataan na makahanap po ng trabahong pinag-aralan po nila at akma po sa kanilang natutunan po sa eskwelahan. Senator Bam, siguro nakahinga kayo ng maluwag at may mga panukalang batas kayo na mapupunduhan na rin dilan sa nalagda na yata itong national budget para sa 2019. So magtutuloy-tuloy nito Ganun po ba, Senator Bam? Opo, actually natutuwa naman po tayong pasado na po yung budget at the same time napakinggan po yung mga concerns po ng Senado, no? Dahil natanggal nga po yung mga items po na tingin po ng Senado ay naidagdag lang. Kaya maganda po itong pangitain at sumusuporta naman po tayo dito po sa paglagda ni Pangulo tsaka yung pag-veto po ng mga items po na mukha pong questionable po. Doon po sa inyong tutunguhin pa na mga lugar, baka may mensahe po kayo, lalo na sa mga supporters nyo, mga fans, Senator Bam, sa mga sunod na araw po. Although walang kampanya simula bukas, pero pagdating itong weekend. Opo, konting pahinga po ngayong Holy Week at sa totoo lang po, panahon po ng pagdarasal, panahon po ng pagninilay-nilay at panahon rin po para sa ating pamilya, no? Kasi talagang kulang-kulang na yung oras natin sa mga anak ko natin. So maganda ho itong mga susunod na araw, konting pahinga. Pero pagsapit ho ng Easter Monday, dire-diretso na po yan, 3 linggo ng pukpukan, 3 linggo po na dire-diretso na patungo po sa Mayo at 13, no? Ngayong Mayo po, talagang may pagpipilian po tayo mula konsehal patungong senador. Pipili po yung taong bayan ng kanilang mga pinuno. Sana po ang piliin po ng taong bayan, mga tao po na nagtrabaho na at handa pa po magtrabaho para sa kapakanan ng pamilyang Pilipino. Yung mga tao po na nagpasa na po ng mga batas o mga polisiya o mga programa na alam po nila nakikinabang naman po ang bawat pamilyang Pilipino. Kaya kung ganoon naman po yung batayan, sana po masama tayo sa mga naiisip ng ating mga kababayan pagdating po ng Mayo, Senator Bam Aquino po. Okay, dagdagan ko pa yan. Bakit dapat muling ibalik sa Senado ang isang Senador Bam Aquino? Well, kung naghahanap po ang taong bayan ng kampiyon ng edukasyon, naghahanap po ng isang taong nagtrabaho na at may kakayanan pong magpasa ng mga batas na mahalaga sa bawat pamilyang Pilipino. Yung mission po ni Senator Bam hindi pa po tapos, no? Of course, napasa na po natin yung Go Negosyo Act, itong libreng kolehiyo,
Pero alam mo natin, sa kakaikot po sa Pilipinas, napakarami pa pong hinahanap ng ating mga kababayan. Yung ating transport sector, naghahanap po ng pagtanggal ng buwis sa diesel at gasolina. Ito pong pagbabago sa train law. Yung ating mga magsasaka, naghahanap po ng mas klarong polisiya pagdating po sa importation. Dahil ito pong patuloy na importation ng mga agricultural product, yun po nanganganib yung pahanap buhay ng ating mga magsasaka. Yung mga senior citizen, kabataan, kababaihan, iba't ibang sektor naghahanap po ng tulong. Yung ating mga guro at government workers naghahanap po ng tulong na maitaas yung kanilang sweldo. Napakarami pong concerns ang ating mga kababayan, napakarami pong hinahanap na reforma. Ang kailangan po natin mga taong handa kong magtrabaho para po sa inyo. At kung yun po yung inyong batayan, sana po maisip po ninyo, Senator Bam Aquino. Alright, on that note, re-election na Senator Bam Aquino, maraming salamat po. Good morning po sa inyo. Thank you very much, sir. Good morning po. Good morning din po. Mga kaibigan, oras ngayon sa buong Pilipinas, 20 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Tunguhin muna natin yung Iloilo. Abay, mayroon kasing doon, ang tawag kasi dito Mandawi Foam, Ito po nandyan sa Iloilo. At napakalaking pinsala po ang iniwan natura ng mga malaking sunog. At nasa linya ngayon ang Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa 15 million pesos ang naitalang pinsala sa nangyaring sunog sa bodega ng Banawe Foam sa Barangay Maliao, Pavia, Iloilo. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Fire Inspector Arnold Di Maano, Municipal Fire Marshal ng BFP Pavia, sinabi nito na nag-overheat ang dynamo sa bodega at mabilis na kumalat ang apoy sa lugar dahil sa mga nakaimbak na foam. Naubusan rin ng tubig ang tatlong mga nag-responding fire truck kung kaya't hindi kaagad na napula ang sunog. Samantala, dinala naman sa ospital ang tatlong mga empleyado ng Mandawi Foam matapos nagtamo ng sugat. Maliban dito, sugatan rin ang mga bombero na sina Fire Officer 1 Stephen Solito at Fire Aide June Francis Camarines matapos magtamo ng sugat sa kanilang mga kamay habang tumutulong sa pagpula ng sunog. Pan-inquiry sa investigador, ang damage siya naglabot sa 15 million more or less. Si Fire Inspector Arnold Di Maano. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Christian Echanova Losada para sa Mamansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Abangan panditali mga kaibigan, kandidato sa pagka-mayor sa Maguindanao inaresto. Pero bago yan, samantala muna. May prinsipyo, right, taong marunong, Bartap-Natcher, Coco Pimentel. Noong siya ang Senate President, mabilis kumilos si Senator Coco Pimentel para magka-free tuition at free internet. May prinsipyo, right, taong marunong, Bartap-Natcher, Coco Pimentel. Noong siya ang Senate President, mabilis kumilos si Senator Coco Pimentel para magka-free tuition at free internet. Re-elect Pimentel for Senator, number 54. Political advertisement paid for and by Senator Coco Pimentel, Highway 54 Plaza, EDSA, Mandaluyong. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, The Vote 2019 Update! Meron pong tumatakbo sa pagka-mayor ang inaresto nandoon sa bahagi ng lalawigan ng Maguindanao, si Bombo Gary. First Ask, go ahead, Bombo Gary! Sinampanan ng kaso ang nahuling mayoralty candidate sa Datong Salibo, Maguindanao. Nakilala ang suspect na si Samblon Ginomla Abdul Juarez, residente ng Barangay Bagua 2, Cotabato City. Nahuli si Abdul Juarez ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG BARM at mga pulis sa Cotabato City. Sinabi ni CIDG BARM Operation Officer Police Lieutenant Colonel Ismail Madin na nagpapatupad sila ng search warrant laban sa suspect kaugnay ng tasong paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Naaresto rin ang dalawang mga kasama ni Abdul Juarez na mga escort nito na sina Sahabudin Tanel Muhammad at Serhan Tawali Kadatuan. Nakuha mula kay Abdul Juarez ang dalawang kalibre 45 na pistola, mga bala at isang granada. Ang operasyon ay bahagi ng Oplan paglalansang umiga ng kampanya ng gobyerno kontra los firearms. Nagulat live mula dito sa Cotabato City, Bombo Gary Puersas para sa Mamansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Abangan pa detalye, isang yaya naman na nanggindap naman sa kanyang inaalagaang batas. Samantala muna.
Di mo lang alam, matagal nang tumutulong sa amin si Mar Rojas. Pinaba ni Mar ang presyo ng gamot para sa aming may edad na. Tinanggal din ni Mar ang buwis ng mga may minimum wage. At kahit itong si Ryan, na akala ng marami magiging tambay, nakahanap ng trabaho sa mga call centers na itinaguyod ni Mar. Nay, pasok lang po ako. Iboto si Mar Rojas sa Senado. 57 sa balota. This is a political ad paid for and by Mar Rojas by Rojas City. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Oras sa buong Pilipinas, 25 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Doon muna tayo sa lalawigan ng Pangasinan. Mahigit 20 mga gagawa daw ang na-rescue ng mga otoridad. Nasa linyang Bombo Radyo Dagupan. Umabot sa 22 bilang ng mga manggagawa ang nasagip o na-rescue ng National Bureau of Investigation o NBI Dagupan at Department of Social Welfare and Development o DSWD wala sa isang fishing company sa bayan ng Sual dito sa lalawigan ng Pangasinan na di umano'y hindi magandang trato at hindi rin nagbibigay ng tamang pasahod. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Claribel Banzuela, Social Welfare Officer 4 at Head Community-Based Service Section ng DSWD Field Office 1, sinabi nito na bago pa man ang insidente, isang liham ang kanilang natanggap mula sa LGU Bukidnon kung saan nakasado man rito ang paghingi ng tulong ng ilang mga trabahador o manggagawa sa kumpanyang kanilang pinapasukan. Agad naman umano itong tinungo ng DSWD kasama na ang NBI Dagupan at dito kanilang nasagip ang 22 individual na pawang mga manggagawa ng isang fishing company. Sa 22 bilang, 7 umano rito ang babae, 3 ang bata at 1 infanta. Mula pa sa Bukidnon, Leyte, Bicol at ilang parte ng Mindanao tulad na lamang ng Jensen at Zamboanga del Sur ang mga nabanggit na manggagawa na nila'y napunta lamang dito sa Pangasinan matapos pangakuan ng hindi na matukoy yung pag-employer na bibigyan ng maayos at magandang trabaho. 7 ay mga babae, 3 mga bata at 1 iban. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, isang yaya nangidnap daw sa kanyang inaalagaang bata at nasa linyang Bombo Radyo Bacolod. Maihahambing sa pelikula ang ginawang pagkidnap ng isang yaya sa kanyang alagang bata sa lungsod na Bacolod hanggang sa ito ay nahuli. Lunes ng hapon, umalis sa bahay ng kanyang amo si Irisha Martir, 19 anyos, ng Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod. Bit-bit ang kanyang alaga na 1.5 taong gulang na lalaki. Pag-uwi pa mula trabaho, nalaman na mag-asawa sa kanilang pangalawang anak ang pag-alis ng yaya. Bit-bit ang kanyang alaga. Lunes ng gabi, nag-report ng ama ng bata sa Bacolod Police Station 7 matapos hindi na bumalik ang suspect kung saan kaga namang inalerto ang lahat ng police station sa lungsod at maging sa Bredco Port. Mismong commander ng Police Station 7 na si Police Major Sherlock Gabana ang nanguna sa paghanap hanggang natunto ng yaya sa Miagao, Iloilo. Pinuntahan ni Gabana ang bahay ng boyfriend ng suspect kung saan nabutan ng yaya at ang bata hanggang nakabalik ang mga ito sa Bacolod. Sa ngayon, nakakulong ang suspect sa Bacolod Police Station 7 at sasampahan ng kasong kidnapping. Napagalaman na may mga Facebook post ang suspect kung saan nakakulash ang litrato nilang mag-boyfriend kasama ang kanyang alaga na kanyang inaangking anak. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod. Ito si Bombo Erlin Bayoneta para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sitwasyon muna tayo sa pagbuhos nating mga kababayan sa pagbabakasyon nila sa samantalang putong Semana Santa. May detalye si Bombo Christian Yusores. Gaya ng inaasahan mga kabombo, mas dumami pa ang buhos ng pasahero ngayon sa mga istasyon ng bus at paliparan kasabay ng huling araw ng pasok ng karamihan bago ang Holy Week break. Sa maagang pag-ikot ng Bombo Radio, nakita natin na halos siksika na sa mga terminal ng bus, gayon din na may ilang biyahe na ang fully book. Sa Araneta Bus Terminal, aabot sa 8,000 pasahero umano ang inaasahan ng pamunuan nito na darating sa maghapon. Sumilip din tayo sa Ninoy Aquino International Airport kung saan nakita ko na normal pa naman ang sitwasyon sa check-in counters. Sa kabila nito, patuloy din ang paalala ng paliparan dahil sa inaasahang delay ng ilang flights dulot ang pagsasara ng isang taxiway na sumasailalim sa maintenance. Sa mga pantalan naman, umabot na raw sa higit 61,000 ang pasahero na kapaglayag sa buong bansa
ayon sa huling datos ng Philippine Coast Guard mula alas 6 kagabi. Samantala, sitwasyon sa mga expressway, maluwag pa ang Bocaue Toll Plaza sa North Luzon Expressway para sa mga papuntang Northern at Central Luzon. Habang sa South Luzon Expressway naman, nakakaranas ng mabigat na daloy ang ilang bahagi ng southbound o yung mga papuntang Taguig, Makati City at parte ng Maynila. Hindi pa naman din ganun kabigat ang sitwasyon sa Calamba Toll Plaza. Sa panayam ng Bombo Radio, tiniyak ni Philippine Red Cross Chairman Senator Richard Gordon na nakahanda ang kanilang hanay na umalalay sa mga babiyahe ngayong Semana Santa. Ang tinig ni Philippine Red Cross Chairman Senator Richard Gordon. Nakakasana sila lahat. Marami tayong mga tao nakakala dyan. 2,000 tao, ang mga volunteers at saka mga 150 ambulances na nakakasa dyan. Meron tayo sa EDSA, Cubao, sa mga bus terminals at saka mga highways, sa NLEX, sa SLEX kasama, sa mga simbahan, sa mga beaches, rivers kasama yan, Said, meron tayo sa mga seaport. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Christian Torres nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Abangan pa detalye itong si World Boxing Champion, ang boxing legend ng Amerika si Floyd Mayweather Jr. Meron daw siyang mahalagang i-anunsyo bukas, okay naman ngayong araw. Samantala muna. Di mo lang alam, matagal nang tumutulong sa amin si Mar Rojas. Binaba ni Mar ang presyo ng gamot para sa aming may edad na. Tinanggal din ni Mar ang buwis ng mga may minimum wage. At kahit itong si Ryan, na akala ng marami magiging tambay, nakahanap ng trabaho sa mga call centers na itinaguyod ni Mar. Nay, pasok lang po ako. Iboto si Mar. Mar Rojas sa Senado. 57 sa balota. This is a political ad paid for and by Mar Rojas by Rojas City. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo Sports News! Bombo Sports News! Ang mundo ng boxing, abay, binulabog na naman ngayon itong si Floyd Mayweather Jr. Meron siyang pahiwatig. Ano kaya ito? May buong detalye pa si Bombo Jovino Galang. Inaabangan ng maraming mga boxing fans at experts ang nakatagdang anunsyo ni US Boxing Champion Floyd Mayweather Jr. Sa kanyang social media account, nagpost ito ng video na sinasabing may mahalaga itong i-anunsyo bukas. Maraming mga boxing expert naman ang nagsabi na maaring pumayag nito sa hamon ni Filipino Boxing Champion Manny Pacquiao na sila ay mag-rematch. Tanging like sign lamang ang reaksyon ni Pacquiao sa nabanggit na social post ni Floyd Jr. Nauna rito, sinabi ni Mayweather na hindi na ito babalik sa boxing at nakatuon na ang kanyang atensyon sa kanyang mga negosyo at pamilya. Magugunitang noong Enero ay hinamon ni Pacquiao si Mayweather matapos na magwagi ito laban kay Adrian Broner. Thank you to the media and my business partner. I have an announcement to make. Samantala sa mga laro ngayon sa NBA, target ng Toronto Raptors na mitabla sa 1-1 ang seri nila sa Orlando Magic sa first round ng playoffs, habang tinitiyak ng San Antonio Spurs na hindi na papurmahin ang Denver Nuggets matapos na makuha ang 1-0 lead. At desidido naman ang Portland Trail Blazers na may tabla rin sa 1-1 ang laban nila kontra sa Oklahoma City Thunder. Nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio. Bombo! Bombo Business News! Bombo Business News and Foreign Exchange Update! Nagsasagawa na raw ng investigasyon ng Bureau of Internal Revenue BIR sa napaulat na hindi pagbabayad ng tamang buwis ng ilang mga dayuhang nagtatrabaho sa bansa. Ayon kay BIR Deputy Commissioner Arnel Gubalia, mayroong mahigit 130,000 na mga unregistered Chinese na nagtatrabaho sa bansa. Ganon din ang mahigit 2,000 mga dayuhan na nagtatrabaho naman sa Clark at Subic. Pawang mga consultants, engineers, designers at IT experts ang nasabing mga trabador sa economic zones ng Subic at Zambales. Bago matapos ang buwang ito ay matatapos na rin ang gagawin nilang pag-iikot sa mga lugar kung saan nagtatrabaho naman ang mga dayuhan sa palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, malakas pa rin ang piso kontra dolyar. Ang isang dolyar 51 pesos 67 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 59 centavos, ang Saudi Riyal 13 pesos and 17 centavos at gina rin ang Singaporean dollar naman ay 38 pesos and 20 centavos. Ang Bombo Business News at Foreign Exchange Rate Update ay hatid sa inyo ng Queen City Development Bank. Oras na sa buong Pilipinas, 33 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga sa ating mga kabombo dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Balikan ko lamang ating mga headlines.
Ang Pangulong Rodrigo Duterte muling nagbanta laban naman sa mga pulis at mga opisyal na sangkot sa illegal na drogas sa loob ng kanyang titirang 3 taon sa pwesto. Sa international news, 3 raw sa pinakamayamang pamilya sa France at sa buong mundo agad nagpaabot tagbuhos ng tulong at pondo para naman sa muling pagkapatayo restoration ng Notre Dame Cathedral matapos masunog ang 850 years old na cathedral doon po naman sa Paris, France. Ilang mga Pilipino dyan sa Paris, France nagkwento rin sa kanilang karanasan at kanilang malabis na pagkalungkot naman sa iconic cathedral na nasunog naman, pero swerte naman na nailigtas itong ibang mga artifacts at mga relics na napakalaga naman para naman sa Katolisismo. Sa lalawigan po ng Cebu, pamilya ng grade 9 student na pinatay at binalatan pang mukha sa Lapu-Lapu City naging emosyonal sa nagawang cross-examination sa self-confessed killer. Sa Iloilo naman, 15 million pesos naman na halaga sa danyos. Ito po'y iniwang pinsala sa pagkasunog ng bodega itong Mandawi Foam at mayroon ding 5 mga sugatan daw kasama yung 2 personahe ng Bureau of Fire Protection. Doon po naman sa Maguindanao, kandidato naman sa pagka-mayor ang inaresto ng mga pulis. Sa sports balita naman, undefeated World Boxing Champion Floyd Mayweather Jr. Meron daw siyang gagawing mahalagang anunsyo ngayong araw o bukas. Mga analyst naman umugong tuloy ang haka-haka na baka lalabanan muli sa Manny Pacquiao. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, inyo pa rin ang Anchorman. Ito si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radyo Bombo!